Hello po, pagpalang hapon po sa inyong lahat. Una-una po ay magtitestimony po na ako kung gaano kadakilang kumikilos ang ating Panginoon. Naalala ko po nung pandemic na yung tatay namin namatay sa pandemic. Noong time nun, mahirap po yung makalabas dahil hindi mo madalaw yung aming tatay, hindi ko madalaw, kami magkakapatid, yung mga kapatid ko sila Evelyn, saka sila ate ko, yung tatlong sister ko nasa ibang bansa, kasi hindi sila makadalaw, at ako din, hindi rin makadalaw, kahit nandito po ako, kasi po bawal po lumabas yung time na yun. Lahat ng bagay ay iniiyak ko sa Diyos, lahat ng Lord, tulungan mo ako Lord, na kahit wala yung tatay ko, hindi ko siya nakasama ng pandemic dahil bawal nga lumabas na eh. Hindi ako pinapalabas ng asawa ko dahil sabi niya gano'n, bawal lumabas. Pag subukan mo lumabas, pag lumabas ka, hindi ka na makakabalik. Yun, nandun lang po ako, nalangin ako. Pero nakita ko din time na yun, yung pinsan namin na on cam na yung tatay namin sa kausap namin sa messenger, yung tatay namin. Nakita ko na lang sa aura ng mukha ng tatay ko, talagang hirap na siya, talagang malapit na siya mawala ng time na yun. Tapos, pinag-pray kami ni Tito Arthur, kaya shoutout po kay Tito Arthur Duyan, na aming pastor, na si Tito si Pastor Duyan po. Kaya yun, sabi na nagpe-pray kami at hinihiling namin sa Panginoon na handa kami, sabi ni Tito Arthur, sabi niya ganyan, handa na ba kayo, sabi niya ganyan, anytime pwede nang kunin ng tatay mo. Pero yung time na yung sinabi ni Tito, talaga handa na po kami na, wait lang po, ayusin natin, talagang handa na kami na bigyan namin siya sa Diyos. Pero bago siya mamatay nun, nabahagian pa ng Word of God ang tatay namin. Kasi kami is broken family po kami. Sa side ng mother namin sa tatay ko. Broken family. Nag-iwalay yung nanay tatay ko. Yung tatay ko talagang nakagawa ng kasalanan. Dahil sa nilahi na yung nagawa nila ng tatay, yung lolo namin, kasi tatay ang lolo namin, ganoon din na kasala. Pero sa presensya ng Panginoon, talagang inabot pa rin ng tatay ko. Bago siya mabaptize, nakakilala ang tatay ko, bago siya mabaptize, dumating sa punto na bago siya mabaptize, nung araw mabaptize mo siya, talagang namagay yung mukha niya. Magay yung mukha, lahat ng parte ng katawan. Kasi may siyang diabetes. Inabot pa rin siya ng Panginoon. Anumang nagawang kasalanan ng tatay ko, sinuko niya bago siya na dinala sa hospital ng pandemic. Tapos pinareveal sa kanya ng ate ko, ng Panginoon, na sharean ulit siya ng Word of God. Kaya praise God na talagang inabot siya ng Panginoon. Sabi ng ate ko, si Ate Bibian, sabi ng gano'n sa tatay namin, tay, sabi ng gano'n, kahit hindi ka na makapagsalita, pero sa isip mo na lang, mag-pray ka, hingi mo ng tawad ng lahat ng nagawa mo kasalanan. Yun po, na pinag-pray po namin yung tatay namin, pinag-pray ng ate ko. Salamat na sa huling hininga ng tatay namin, talaga nakatanggap siya. Kasi yun po yung pangako ng Panginoon sa atin, na kapag nirepent natin ang ating mga kasalanan, yung Panginoon ay nagpapatawad. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Kaya yung tayo na nawala yung tatay namin, alam namin
sa mga nagawa ng kasalanan ng tatay namin. Sinuko niya yung buhay niya sa Diyos. Kaya kapatid, tayong mga nabubuhay sa mundo nito, ano man na nagagawa natin kasalanan, i-confess natin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagpapatawad. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya hayaan na tayo'y mapahama kasi ang pangako ng Panginoon ang isang pamilya makakilala, ang buong sambayanan ay maliligtas. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon sa ating buhay. Yung pinagpray na siya, handa kami. Hindi na kami andun yung lungkot, pero hindi na katulad na yung pagka wala ka sa Diyos, talagang hagugul ka, iiyak ka talaga, iiyak mo. Pero yung time na pinakalma kami ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na tayo'y umiyak, na sobrang malungkot. Kasi lahat tayo dadaan tayo sa ganyang buhay. May perfect time talaga. Pero ang tanong, naisuko ba na natin sa Diyos ang lahat ng ating nagawang kasalanan? Kaya napahalaga po na isuko natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon at magbalik loob sa Diyos. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, encourage kita na lumapit muli sa Panginoon. Kasi tayo'y itinutuwid ng Diyos sa ating mga kamalian. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga din mo sinabi ng Panginoon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigyan niya kaisa-isang anak upang sa masumpalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, meron tayong buhay na walang hanggan kapag nanampalataya ka sa Panginoon. Napakabuti ang Diyos sa ating buhay kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya talagang daan at katotohanan. At walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Ganun po, God bless po sa inyo lahat. Naway huwag kayong magsawang makinig ng Word of God kasi ang Diyos ay militan yung minamahal ng ating Panginoon. Bye bye po, God bless po.